Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Mga kapatid, minsan pa ialay natin ang ating pagdiriwang ngayon bilang pasasalamat sa Diyos dahil sa maraming biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. Lalong-lalo na ang biyaya ng kagalingan. At bago tayo magpatuloy sa ating pagdiriwang, tumahimik tayo sandali, ihanda natin ang ating mga sarili sa pamagitan ng paghingi ng patawad sa mga kasalanan na nagawa natin. At sabay-sabay tayo, sabihin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Zin at tumigil sa Kades. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng toldang tipanan, kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin, pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inialis sa Ehipto at dinala sa disyertong ito, na wala kahit isang butil na pagkain, ni walang igos, ubas o granada, wala man lang tubig? Nagpunta sina Moises at Aaron sa harap ng toldang tipanan at nagpatira pa. Napakita naman sa kanila ang kanininga ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo si Aaron sa buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan.
Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kaban ng tipan. Tinipo ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, "Makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong mapabukal kami ng tubig sa batong ito?" Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati ng kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron. Wika niya, dahil sa kakunglangan ng inyong pagtitiwala na ipakikilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugarang paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon. Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin na mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaig niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y
hindi ipinahayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ulit magandang umaga po sa inyong lahat. Ulit po, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po at meron naman palang nakakarinig. Akala ko medyo may problema yung sound system. Batiin niyo muna yung katabi ninyo ng magandang umaga. Sabihin niyo sa kanya salamat at nandito ka dahil pagpapalaing ka ni Padre Pio. Pag-usapan natin yung ating mga pagbasa. Kung may pagkakataon kayo, mga kapatid, basahin niyo yung buong aklat ng bilang sa Lumang Tipan. Di ba yung Book of Numbers? Itong aklat na ito, ito yung kwento ng mga alagad nung naglalakbay, paglabas nila sa Ehipto bago pumasok sa lupang ipinangako ng Diyos. Balikan lang natin ng konti yung history. Di ba nasa Ehipto sila? Pinapahirapan sila, no? Humingi sila ng tulong sa Diyos. Binalak ng Diyos na ilabas sila, pinili ng Diyos si Moises, at nailabas nga sila sa lupain ng Ehipto sa kanilang pagkaalipin. Lumaya sila. Siguro kung naririnig natin o napapanood natin, ito yung isa sa mga pinakadramatic na kwento sa Lumang Tipan. Yung pagtawid nila doon sa dagat nung maghiwalay yung dagat na pula at nakadaan sila. At pagkatapos nilang dumaan, yung mga humahabol sa kanila ng mga sundalo ng mga Ehipsyo, nalunod dahil nag-ano na ulit yung dagat. Ang sarap ng pakiramdam nila nung lumaya sila. Yung pagmula noon, maglalakbay sila patungo sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Yun yung kwento na makikita sa aklat ng mga bilang. Ano yung katangian nitong kwento ng mga Israelita? Ano yung makikita natin dun sa aklat ng mga bilang? Ito yung kwento ng palaging pagrereklamo ng mga Israelita. Imagine, ang sarap ng pakiramdam nila. Lumaya sila mula sa Ehipto. Ilang araw lang pagkatapos noon, siguro nung nagugutom na sila, nagreklamo sila kay Moises. Ano yung sabi nila kay Moises? Ano ba? Wala kaming makain dito. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa gutom? Mabuti pa sa Ehipto. Kahit pinaparusahan kami, kahit inaalipin kami, nakakakain naman kami kahit paano. Si Moises magdarasal sa Diyos, bibigyan sila ng makakain ng Diyos.
Binigyan sila ng mana. Ilang araw lang pagkatapos, wala bang pantulak ito? Puro ganito na lang. Magagalit sila sa Diyos, sasabihin nila kay Moises, magdarasal si Moises sa Diyos, bibigyan sila ng maiinom na tubig. Yung unang pagbasa na binasa natin, ito yung kwento na binigyan sila ng Diyos ng maiinom sa pamamagitan ni Moises. Pagkatapos nito, magpapatuloy ang kwento. Puro na lang tinapay, wala bang karne? Bibigyan sila ng karne ng Diyos. Magrereklamo ulit, wala bang gulay? Buti pa sa Ehipto, kumakain kami ng onions, ng leeks, merong mga binabanggit na gulay. Dito wala kaming makain na gulay. Bibigyan sila ng Diyos. Sa katapusan, makakarating na sila sa promised land, sa lupang pinangako. Hindi pa rin nasatisfy yung mga Israelita. Meron pa rin paghahanap, meron pa rin complaints. Siguro yun yung kwento nating lahat, hindi lang to kwento ng mga Israelita. Kasi tayo minsan, ito yung problema natin, hindi tayo kontento sa kung anong meron tayo. Meron tayo nito, magkukomplain tayo, bakit wala tayo noon? Meron kang bahay, bakit wala akong kotse? Meron kang kotse, bakit wala akong condominium? Meron kang condominium, bakit wala akong malaking building? Meron kang malaking building, bakit wala akong... Walang hanggang pagrereklamo, walang hanggang complain tungkol sa meron tayo. Alam nyo, sinagot ng Diyos yung walang hanggang pinutol niya yung pagrereklamo natin dahil sinagot niya yung walang hanggang pangangailangan natin. At ano ang sagot niya? Sino ang sagot niya? Isinugo niya ang kanyang anak dahil ang kanyang anak, ito yung ultimate na sagot doon sa pangangailangan ng tao. Yung si Kristo, ito yung katugunan. Alam niyo, nagsisimba tayo ngayon. Yung banal na Eucharistia na tinatag ni Kristo bago siya mamatay, yun yung kasagutan sa lahat ng paghahanap natin. Sana kapag ka nagsisimba tayo, kahit paano merong natutugunan doon sa hinihingi natin sa Diyos. O kaya siguro wag nating hingin sa Diyos. Makilala natin yung pagbibiyaya ng Diyos. Yung banal na Eucharistia, ito yung ultimate blessing ng Diyos sa atin. Yung kanyang bugtong na anak na ibinigay. Nangyari yon sa pamagitan ng ministeryo ni Kristo. Punta tayo sa ating binasang mabuting balita. Ito yung ginawa ni Kristo. Malinaw sa kanya kung ano yung gagawin niya para matupad ang kanyang misyon. At ano yung misyon niya? Ipahayag ang kaharian ng Diyos. Pero mangyayari ito sa pamamagitan ng pagharap, sa paghihirap sa Jerusalem, at nauwi sa kamatayan. Pero alam din niya, sabi niya sa 3 araw, muling mabubuhay. Yun yung Mesiyas na hinihintay nila sa lumang tipan. Yun yung inilalarawan na magiging ministeryo o buhay ni Kristo. Kaya lang, parang merong hindi naiintindihan ni Pedro. Nung tinanong sila ni Kristo, very good ang sagot sana ni Pedro. Kayo po ang Mesiyas. Kayo ang Kristo. Ang ibig sabihin ng Kristo, yung naghihirap na Mesiyas. The suffering servant. Yun yung tinutukoy. Pero para kay Pedro, sabi niya, parang hindi dapat mangyari. Huwag sanang ipahintulot ng Diyos. Sabi ni Kristo, kailangan kong pumunta sa Jerusalem, pahihirapan ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, at ipapapatay. Sabi ni Pedro, huwag sanang ipahintulot ng Diyos. Yun nga ang plano ng Diyos, bakit hindi ipapahintulot ng Diyos? Kaya pinagsabihin siya ni Kristo. Ano yung sabi ni Kristo? Lumayo ka sa akin, Satanas. Ang ibig sabihin siguro ngayon, ang ibig sabihin nun, lumayo ka sa akin, demonyo ka. Dahil hadlang ka sa plano ng Diyos. Ang pag-iisip mo ay hindi sa Diyos, kung hindi pag-iisip ng tao.
Ano yung pag-iisip ng tao? At yun yung gusto kong tignan natin sa ating pagninilay ngayon. Ano ang pag-iisip ng Diyos at ano yung pag-iisip ng tao? Siguro yung pag-iisip ng tao, palagi tayong nakatutok kasi sa sarili natin. Lahat ng gusto natin para sa sarili natin. Lahat ng hinihingi natin sa Diyos para sa sarili natin. Siguro, masyado nating pinapakinggan yung sarili nating opinyon, yung sarili nating gusto, yung sarili nating pananaw, yung sarili nating perspective, na nakakalimutan natin ang perspective ng Diyos. Ano yung perspective ng Diyos? Ang perspective ng Diyos ay yung magsakripisyo para sa ibang tao, katulad ng halimbawa na gagawin ni Kristo sa kanyang kamatayan sa krus. Paglilingkod sa kapwa, yun yung pagmamahal, yun yung perspective ng Diyos. Kung marunong kang magmahal sa iba, hindi lang sa sarili mo, yun yung pag-iisip ng Diyos na tinutukoy sa ating binasang mabuting balita. Yung pag-iisip sa kapakanan ng iba, hindi lang sa pansarili mong kapakanan, yun yung paraan ng Diyos, yun yung pag-iisip ng Diyos. Minsan mahirap ito, minsan masakit ito, kasi kailangan ng dying. Alam nyo, ito yung sukatan. Kapag kami ginawa kayong mabuti sa kapwa, dapat meron kayong nararamdaman na sakit. Pag pinakiramdaman ninyo yung sakit na yon, makahulugan pala, kaya makakaramdam kayo pagkatapos ng satisfaction. Makakaramdam kayo ng meaning, ng kahulugan kapag ginawa. Kapag yung ginawa nyo masarap sa pakiramdam, nagtumulong ka sa kapwa mo, pinuri ka ng kapwa mo, masarap sa pakiramdam, walang merit yun. Dahil ginawa mo yun siguro para makaramdam ka ng masarap, hindi para makatulong sa kapwa mo. Hindi para maramdaman yung sakit na nararamdaman ng kapwa mo. Kaya yun yung magtutulak sa'yo para tumulong. Yun yung ibig sabihin ng krus. Masakit ang krus. Mahirap ang krus. Pero sa kabila ng krus, merong buhay. Merong buhay na walang hanggan. May kalwalhatian sa kabila ng krus. Yun yung pag-iisip ng Diyos. Siguro yun yung tignan natin sa ating pagninilay ngayon, mga kapatid. Ano ba yung gusto ng Diyos para sa atin? Hindi yung gusto natin para sa sarili natin. Minsan, misleading. Kung tatanungin natin yung sarili natin kung ano ang gusto natin. Sana pagka nagdarasal tayo, ang palagi nating tinatanong sa Diyos. Hindi sana yung sinasabi natin, hindi yung gusto natin na ibigay ng Diyos. Kung hindi, kung ano ang Diyos, ang gusto ng Diyos, na gawin natin. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa kapwa natin. Yun yung pag-iisip ng Diyos. Yung ganong klase ng pag-iisip ay mapagligtas. At idalangin natin na sana yung banal na Espiritu palagi tayong gabayan at tulungan para makita natin kung ano ang pag-iisip o ang paraan o ang pananaw ng Diyos sa ating buhay. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos na ating mapagpalang Ama at ipahayag natin sa Kanya ang kayamanang nais nating kamtin na magdudulot sa atin ng kapakinabangan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, upang ang kayamanang nakalulugod sa paningin ng Diyos, ang pagsumakitang kamtin ng lahat ng mga mananampalataya sa pamumuno ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, at maging pangunahin nawa sa kanilang buhay pananampalataya,
ang maabot ang kayamanang nasa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Amang Amang makapangyarihan, makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa sanlibutan, upang ang mga bagay na panlangit, ang pagkaabalahan nawa ng sangkatauhan, at sa paggabay ng Espiritu Santo, ang diwa ng pagmamahal at kapayapaan ang maghari nawa sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Amang Amang makapangyarihan, makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nasa iba't ibang mukha ng pagdurusa, upang ang kayamanan sa kaharian ng Diyos ang kanilang asamin at gawin nawa nilang yaman ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Amang Amang makapangyarihan, makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Amang Amang makapangyarihan, makapangyarihan, dinggin mo kami. Idulog natin sa Diyos ang iba pa nating mga kahilingan. Amang makapangyarihan, narinig mo ang aming pagsamo. Ipagkaloob mong matamunawa namin ang iyong biyaya na maghahatid sa amin sa tunay na kayamanan sa iyong kaharian. Sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, 14 na aming Santo Papa, at ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama ngayon sa pamagitan ng panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob
kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan At ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Di ka nag-isa, sasamahan kita. Saan man napunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Mahal kita. Mahal kita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw. Upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong laging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor, at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos,
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.